paninigarilyo, sobrang stress, polusyon, at unhealthy lifestyle. Palakasin ang katawan with MX3. May antioxidants at anti-inflammatory properties na tumutulong magbigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa anumang uri ng karamdaman. MX3. Nangunguna ang unang hirit at MX3 Capsule and Tea sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Humahapdi, parang may kumukulo sa tiyan? Hyperacidity na yan. Bago pa maging ulcer, mag-Kremil S with 2 times acid neutralizing capacity. Tanggal ang hapdi at kulo ng tiyan. Pagdating sa hyperacidity, Kremil S agad. At para sa latest news, impormasyon at kaalaman sa umaga, tutok lang sa unang hirit. Biyernes, inirekomenda ng COMELEC ang pagsasampa ng reklamong electoral sabotage laban kay dating Pangulo at kay Pampanga Representative Gloria Arroyo dahil sa umano'y dayaan noong eleksyon ng 2007. Ito ay bunga ng investigasyong ginawa ng DOJ COMELEC panel. Pero sa kabila nito, questionable umano ang legalidad ng binuong panel ayon sa kampo ni Arroyo. Legal nga ba ang ginawang pagbuo ng panel at ano ang posibleng mangyari sa kaso kung mapagdesisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang panel? Yan po ang ating aalamin kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din sa iyo, Connie. At ito na ang susunod na kabanata ng walang katapusan. Oo, teleserye. Yes. Pero ayun nga, hindi naman sa sinasabi natin na parang yun na yung direksyon. Pero what if magkaroon nga ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional yung binuong joint panel? Anong mangyayari? Well, medyo baka nga ganun din ang patutuhuhan niya ng general rule kasi kung isang bagay o isang batas ay laban sa Constitution, ito ay walang bisa at lahat ng gagawin ayon dito ay walang bisa na rin. So, ito ang susundin natin na general rule. Of course, there are exceptions. Kung sakali man na sabihin ng Korte Suprema na illegal ang pagkakakonstitute ng DOJ COMELEC panel, di ang susunod na konklusyon, baka nga mawalang bisa ang mga ginawa nito at lahat na naging epekto tulad ng pag-file ng kaso, pag-issue ng warrant of arrest, at ang kasalukuyang hospital arrest ni GMA. Okay, para lang din sa kaalaman ng mga viewers natin, ano yung sinasabi ng kampo ni Mrs. Arroyo nga kung bakit yung binuod daw na DOJ COMELEC panel ay unconstitutional? Kasi yung sa ilalim kasi ng Constitution natin, yung COMELEC ay isang independent body. At ang independence nito ay naipapakita sa paraan na kung ang eleksyon, mga eleksyon ng issue, ang COMELEC ang tangi daw dapat na may kapangyarihan na mag-enforce ng lahat ng batas ukol sa mga eleksyon. Ang sinasabi nila na wala daw ang independence ng COMELEC noong ang ginawa nilang panel ay joint panel na kasama ang DOJ. Oo, pero sinasabi kasi ni Director Jimenez kahapon, pareho individually daw meron silang powers, di ba, na mag-imbestiga. So, lalo na pag joint daw, na mas napapalakas. Anyway, ano ba yung talagang role dapat ng joint committee nga? Well, yung pag-iimbestiga kasi, yung siguro yung sinasabi niya, kunwari, the general rule kasi, yung ginagawa kasi nila, yung di ba yung mag-imbestiga at gumawa ng preliminary investigation. The general rule is, sa mga krimen, at sa mga krimen lang naman nagkakaroon ng preliminary investigation. The general rule, yung DOJ through the mga fiscal or prosecutor na tawag natin, sila ang gumagawa ng preliminary investigation. Okay. So, pero pag election-related, election offense, sa ilalim ng batas natin, or dahil nga independent body ang COMELEC, dapat COMELEC. Yes. Pero sa ilalim kasi ng ating Republic Act, na kung saan naging krimen in the first place ang electoral sabotage, di ba, naging life imprisonment, etc., ang nakalagay kasi doon, concurrent ang jurisdiction nila, yung RA 9369, nakalagay sa batas na concurrent silang dalawa na gumawa ng preliminary investigation tungkol sa mga election offenses. Okay. So may basihan bang legal ang pagkakagawa na to? Walang basihang legal niyan, yung batas. Okay? Pero ang sinasabi nga nila, unconstitutional din yung batas na yan. Kasi laban sa Constitution na nagsasabing independent dapat ang COMELEC. So sa tingin mo, in your opinion, dapat bang mapawalang bisa talaga yung joint panel na yan? At dapat ba na Parang yung susunod na kabanata? susunod na, kakanta ka na. Yun. Yung kaya dating Presidente Gloria Arroyo, dapat ba siya mapawala na?
Well, unang-una, kahit nasabihin ng labag sa batas ang provision ng RA 9369, ang mangyayari parang hindi nakasulat ito. Di ba? So, ibig sabihin, anong mananaig dyan? Yung batas bago 9369. At sa lumang batas, authorized naman talaga ang COMELEC na humingi ng tulong sa DOJ. Correct. Medyo nagkaiba lang ang wording, sinasabi na exclusive ang jurisdiction ng COMELEC, pero nakalagay din, pero pwede siyang humingi ng tulong sa prosecuting arm ng pamahalaan. Diba? So, pangalawa, sa palagay ko, wala na dapat issue tungkol dito. Bakit? Kasi in the end, yung COMELEC at tangyang COMELEC lamang ang gumawa ng desisyon na ituloy ang kaso at doon nga na humingi ng warrant of arrest. Pwede naman silang mag-decide to not proceed with the case ayon sa That's true. recommendation ng joint panel. Pero ang majority po ng COMELEC, nagbotohan sila, nagdiskusyon sila, at in the end, by a majority vote, sinabi nilang, ifa-file tong kaso na to. Di ba? So, base sa ebidensya at sa diskusyon nila, di ba, siguro, tinignan nila yung recommendation ng joint panel, sinabi nila na tuloy ang kaso. So, I think, in the end, moot and academic, whether May dalawang- yung batas ay unconstitutional, whether whatever, I think in the end, in-exercise ng COMELEC ang kanyang pagka-independent body under That's the right. Constitution, and I think it's valid. Sana wala lang mabutasan, ano, dahil minadali daw. Pero, Daming butas. sana nga. At sana magtuloy-tuloy yung pagdinig na lang, para lumabas lang yung katotohanan. Well, Kung ang dami whether kinakabahan, unconstitutional or although constitutional. for a lot of lawyers, ang paniniwala din, kailangan din ng ganitong klaseng sitwasyon para magkaroon ng mga legal precedents, di ba? Para magkaroon ng mga ruling. That's Pero right. yun na nga, pero dapat maniwala tayo sa Korte Suprema natin at dapat din maniwala ang Korte Suprema sa sarili nila bilang mga forces of change in society. Sana walang kinikilingan. Lahat. Okay? Walang kinakatakutan. Oo, ayan. At maraming salamat muli. Sana ho'y marami kayong napulot na impormasyong legal na naman sa ating diskusyon this morning. Thank you again, Attorney Gabby. And you're very welcome. At ngayon, tumungo na ho tayo sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Petisyong kumikwestiyon sa legalidad ng DOJ-COMELEC Joint Panel, hindi pa nadedesisyonan ng Korte Suprema.